Parami raw ang pumupunta sa Leyte. Patunay na isa na itong tourist destination. Todo engganyo naman ang isang airline sa mga biyahero na dayuhin ng Eastern Visayas. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Unti-unti nang nakikilala ang Leyte bilang isa sa mga malalakas na tourist destination sa bansa. Pruweba riyan ang dami ng mga bumibisita sa lalawigan sa nakaraang 2 taon. Ayon sa datos ng Regional Department of Tourism, umabot ng higit 1 million kada taon ang naitalang overnight tourists sa Leyte noong 2023 at 2024, habang 3 million to over 5.5 million naman ang dami ng same-day arrivals sa probinsya. Ayon sa LGU ng Leyte, hindi apektado ng San Juanico Bridge Rehab ang turismo sa lalawigan dahil bukod sa tulay, maraming magagandang pasyalan na pwedeng pagdalhan ng mga turista gaya ng MacArthur Park at Kalangaman Beach. My comment, it is a tourist destination. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Okay, pero dito sa Pilipinas, okay, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo. Kaya dahil sa tumataas na demand ng mga turista, unti-unti nang humahabol ang Leyte sa pagpapalakas ng tourism infrastructure nito. Kabilang na dyan ang pagpapalawak sa Daniel Z. Romualdez Airport na inaasahang matatapos sa 2028. Ayon kay Governor Jericho Petilla, bukod sa pagdadagdag ng flights, balak din gawing international gateway ang nasabing paliparan. May mga airline na ding nagpapalakas ng presensya sa lalawigan tulad ng AirAsia Philippines. Ayon kay AirAsia Philippines spokesperson Steve Dailisan, 94% ang naitatalang average load ng kanilang Manila-Tacloban flights. Ibig sabihin, laging puno ang kanilang 180-seater planes anumang oras magkaroon ng flights patungo at palabas ng lalawigan. Isa raw ang Leyte sa top destinations ng airline at karamihan sa mga biyahero, mga Gen Z at millennial travelers. Specifically here for Tacloban, in celebration of our 16th year as the world's best low-cost airline, people from Tacloban, from Leyte to Eastern Visayas can book until July 3 because we have 516 peso base fare, one-way base fare. No, they can travel from July 2 until July 2, 2025 until March 31, 2026. At kung ihahambing sa mga kalapit na tourist destination gaya ng Cebu, Boracay at Negros, Gen Z at millennial digital natives ang balak ngayong imbitahan ng Leyte para bumisita sa lugar. Isa sa mga nakikitang paraan ng pagpapaunlad dito ay ang experience tourism, gaya ng mga pagdayo sa mga makasaysayang lugar at mga food crawls kung saan maipapakita ang mayamang kasaysayan at kultura ng lalawigan. Parte ng kanilang plano, magtayo ng museyong tatalakay sa nangyari sa Tacloban City at sa Leyte nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. Bagay na may hahalin tulad sa mga ginagawa sa ibang bansa tulad ng 9/11 Memorial sa New York. Paraan daw ito para maging educational yet tourist-friendly ang mga atraksyon sa lugar. The story of Yolanda, I think hindi na yan mawawala dito sa Leyte. The story of recovery and resilience, as you said. No? So here in the Philippines, I think when you say, ganito nga nangyayari, when you say, where is Leyte? Leyte yung tinamaan ng Yolanda, ganon. No? So that is actually what we are known for. But whether positive or negative, that is a story of Leyte. Hindi lamang sa pagkukumpuni ng airport, pagdagdag ng flights o maging sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge na kasalalay ang turismo dito sa Leyte. Asahan daw na sa mga susunod na taon, gagawin pa ng lokal na pamahalaan ang iba pang mga plano upang mas mapalakas ang Leyte bilang isang world-class tourist destination. Mula rito sa Palo, para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.